Hello mga ka-DBS, good evening. Okay, update ko lang po sa inyo kanina yung nangyayari kanina dito sa Hong Kong. Nagtataka po kami kasi sabi nila bago daw yung mga machine na ginagamit nila kanina sa BCM. So comment like bakit ganon, pinapadala nyo kami ng mga sirang machine. Supposedly, first day nga sana ngayon sinasabi nila na kailangan daw painitin mo na yung machine. Tapos may sinasabi na naman sila na dapat daw yung mga papel daw basa or something na ganun. Kaya po kami nagtataka po kami kanina kung bakit ganun. Ang dami pong reklamo ng mga kasamahan nating mga OFW dito. So sana po bukas kung sino po yung mga watchers sa every room po, kung pwede po magtulungan tayo. Sana po ma-monitor po ninyong Sis Army, good evening. Mamonitor po natin yung mga bawat presinto. Kailangan po natin talagang tulungan at bantayan kasi po delikado po talaga yung nangyayari. Kasi iba po yung pakiramdam ko talaga kaya bakit po nagkakaroon ng ganun na scenario doon sa mga voting machine natin. So, paano na lang po kung walang nagbabantay? Paano na lang po kung ang isang presinto or isang embassy natin is wala tayong mga watchers? Paano po yung mga senador candidates natin? Tulad ngayon, Saturday, ilan lang po ang mga watchers, volunteers natin na pumunta sa presinto kasi hindi naman po ngayon holiday ng ibang mga kasamahan natin. At meron po tayo, dito sa Hong Kong, meron pa tayo 9 precinct na talagang kailangang bantayan. Basa na naman po sir, kaya dun po nagtataka po kami, kaya mahirap po kung hindi po natin talaga bantayan at hindi po tayo magtutulungan mga ka-DDS. Kaya nga sinasabi po namin, tayo po yung magiging bantay. Kaya kanina, inaalam ko talaga sa mga reaksyon ng mga ka-DDS natin, tsaka yung mga sinasabi nila yun na kinakalabog na po yung mga machine natin kasi di ba sabi nila sensitive yung machine, bakit nila tinatadyakan? Yes, at ngayon may pinost pa nga yung isang 8 diretso dito na sila daw ang nangunguna dito sa Hong Kong. Malakas na malakas daw sila dito sa Hong Kong. At nagtataka naman ako kung gano'n sila kalakas, iilan lang nga yung taong pumupunta doon sa pwesto nila. Kaya doon magtataka ka. Kaya alam ko ginagawa nila is mind conditioning na po. At saka kanina inaano ko rin kung may mga makagris po talaga dito. Wala naman po akong napansin na mga makagris po. Kaya ano ka kung bakit. Kaya ngayon makikita natin kung sila ba talaga ang nangunguna. Kaya mga ka-DDS, tulong-tulong po tayo. Sana po tulungan po natin ang bawat isa, lalo na po ang mga senador candidates natin. Kasi lalo na po yung 8 diretso yung kalaban natin, talagang maniobrahin talaga nila yung mga DCOS machine, yung mga natin, BCM machine. Sis Abe, good evening. Tsaka salamat po sa mga ka-DDS kanina nag-watchers, nag-volunteers. Salamat din po sa tumulong kanina ng mga pagkain, naghatid. Salamat po sa mga ka-DDS natin na naghatid ng mga tubig, naghatid sa mga watchers natin kanina doon sa Bayanihan. Ito po yung voluntaryo lang pong ginagawa ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong para po matulungan natin ang ating Pangulong Duterte at ang kanyang administrasyon, lalo na po yung mga kaalyado ni Tatay Digong. Alam ko po na mahirap po yung sitwasyon natin kasi may trabaho po yung mga kasamahan natin, but nagpaalam yung iba para po makapag-volunteers dito. At salamat din po kay Boss Iron Rock, kay Nora Tabayoyo, kay Chairman Jess, at saka sa mga ka-DDS na pumunta kanina talaga dito na nagmulong talaga na man to man talaga kami kanina kasi iilan lang po kami. Pero glory to God naman po na pagtagumpayan. Kaya sana po bukas mas maganda po, magrami tayo at mas mapakita natin yung suporta sa mga senador candidates natin. Sana po maunawaan din yung po kami kanina na konti lang po yung mga tarpaulin na nalagay namin dahil po sa nauna na po kasi yung mga kabilang grupo. Kaya nga po siguro kailangan kung maigi pa, mas mabuti pa po na manumalo na lang po nabutuhan kung gano'n na rin naman po. O kaya nga nagtataka ko bakit hindi kaya natin pwedeng gawin yung yung computer na lang, napindutin mo na lang automatic, papasok na rin sa makita mo kung sino yung binoto mo para at least may kopya ka. Hirap ng machine na to kasi makikita nyo po talaga na pwede talaga tayong madaya. Sinasabi nila hindi madaya. Pwede po, ang laki po ng Supportahan din natin ang 1EG2.
So sana po nananawagan din ako sa mga ka-DDS ko, huwag po natin pabayaan yung ibang party list natin. Ang pinakamalakas po dito ngayon is ang ACT-CIS na party list. Sana po tulungan din natin yung mga ka-party list natin na PBA party list. Na lang po, hati-hati po tayo sa mga boto natin para ma-share naman natin sa mga kababayan natin yung Duterte's Youth, tulungan natin sila, at saka yung party list ni Mocha. Kasi the more na maraming mga party list na makapasok, yung Wow Pilipinas, ito daw, ano ba to ano ba tong, ano na to, ano ba yung mga One Wood Movement, yung mga ka-DDS na mga party list natin na talagang susuportahan at tutulungan po si mahal na Pangulong Duterte. Alam nyo mga ka-DDS, mas malaki po ang ano natin kung tutulong-tulong tayo, magati-hati tayo sa mga pagboto sa mga party list. At saka sa mga senador candidates natin, kailangan talaga natin silang bantayan. So far po, sa pinakamalakas dito ngayon sa Hong Kong, si Madam Amy Marcos, Bongo, si Roland De La Rosa, at saka si Glenn Chong, Gadon, JB Hercitos, si Bong Revilla, naghabol-habulan po sila, Anggara, magkakaano po sila, Magudadato, halos nag-ano naman po sila, pero lang talaga, mas maganda po talaga na tayo lahat po, magsaling puwersa tayo, encourage natin yung mga kasamahan natin na magmoto. At kung may nagtatanong man po sa inyo sa exit natin, survey, please pakiano po, para at least po may idea tayo na sino yung malakas at sino po yung mahina sa atin. At least ma-push po natin ang mga ka-DDS natin. Kaya po, wag po natin hayaan na ano ang mga kalaban sa atin. Alam niyo, ina-update po kayo palagi para alam niyo po ang nangyayari doon sa labas ng bayanihan. Alam ko naman po, may tiwala naman po ako doon. Pero lang po talaga may problema is yung machine talaga nila. Parang may something na po sa machine kasi kung ang machine is super sensitive, bakit po kailangan yugyugin at bakit kailangan tadyak-tadyakan yung mga machine nila. So that's the reason na parang nag-wonder din kami kasi pinatuwad na, pinabaliktad na kung ano-ano na ginagawa nila para paulit-ulit na pinapasok yung mga yung papel doon sa loob ng voting machine. So ako, in-encourage ko kayo lalo na matagal po tong proseso dito sa abroad kasi sa Hong Kong po 1 month kami. So umpisa pa lang po ngayon, so may something wrong na po talaga na mangyayari. Alam ko na, alarma din po si Conjen kanina kaya napalitan yung ibang voting machine na natin dito. Pero sana po, huwag na po sanang mangyari pa ulit bukas kasi kakaumpisa pa lang po may something na po doon sa machine na yon. At saka kami from this morning hanggang gabi ay mga hapon hanggang alas 5 something, minomonitor na mga samahan natin yun, nagagalit na nga si Ate Althea kasi bakit ganun, bakit ang daming sirang machine, pwede naman siguro isa, dati last time mas maigi pa yun, pero ngayon talaga mas yan, umiyak yung isang kasamahan natin DDS, talagang first time niya po sanang pumoto, ganun pa po ang nangyari nung nagpas siya, lumusot sa niya is wala talagang walang pangalan ng mga senador candidates. So, iniyakan niya talaga po yun. At yung iba naman, nag-deadman na lang po sila kasi ayaw na nilang matagalan. Yung sayang po kung hindi po natin, kung hahayaan na po natin. So far, kanina nag-report na tumatalbog-talbog daw yung nila, mga ka-DDS, may sinulat naman nila, i-update ko na lang po kayo. So, we need to help each other, mga ka-DDS, para po ma-monitor natin yung bawat presinto natin at lalo na mga embassy natin. Buti na dito sa embassy namin nandito yung mga kababayan natin na handang tumulong. Paano na lang po yung ibang mga presinto na walang mga watchers, walang mga volunteers na mag-monitor for 1 month. Kaya dyan po tayo madadali ng mga kalaban. Pwede po talaga nila maniugurahin kasi pwede pong madaya ang mga machine natin sa totoo lang. Kaya wala po akong tiwala sa mga machine na yan. Talagang pwede po talaga siyang Kaya masakit po sa puso na tayo kampanya ng kampanya pero madali lang po nilang gawin is yung gawin nila yung best nilang ipasok yung mga kandidato na nagbabayad ng malaki para manalo. Kaya tayong mga ka-DDS, maging alerto tayo. Let us show our support sa mga natin, lalo dito sa Hong Kong. Inaanyahan po kayo, pupunta po tayo sa bayanihan, magdala tayo ng baon, magdala tayo ng tubig, magdala tayo ng payong bukas kasi maulan, magdala po tayo ng mga kapote at saka yung po ninyo, mga sapatos, mga tsinelas kasi maulan po bukas. So sana puwersa na to mga ka-DDS, hindi man po para sa atin to kundi para sa buong Pilipino, sa buong sambayan na ginagawa natin. Kaya please, nalalawagan ako sa inyo, magbantay tayo, lalo na po mga watchers na nasa loob po.
please take note po, bigyan po natin ng details update ang bawat isa para kahit paano alam natin kung ano po yung nangyayari. So far, nag-report na po kami sa iba kung ano pong nangyayari dito. Nag-report na rin si Iron Truck sa kay Atty. Larry Gadon para at least ma-update naman sila. So yun, mamaya i-update ko na rin. Na-update ko na rin si Senador Bong Revilla at saka yung ibang mga kasamahan natin sa mga nangyayari dito sa Hong Kong. So bukas, mag-update na naman po kami ng maaga pa kami bukas, mga 5 o'clock, nandoon na po yung mga kasamahan ko. So kung kayo po, available kayo, please, kailangan po namin ng tulong ninyo para magkabit ng mga tarpaulin. Kailangan po din namin tulong ninyo para mag-monitor at magbigay ng mga flyers o yung mga maliit na papel. So bago po kayo pumasok doon sa presinto ninyo, kailangan may papel na po kayong nakalista sa mga 12 senators candidates at mayroon na rin po kayong isang party list. Kung pwede po, punuin po natin ng 12 senator party list at saka wag lang po natin yung overvote. Okay lang po mag-undervote, pero mas maganda po talaga na ipasok natin ang 12 senator candidates natin para hindi po tayo masayang, kasi sayang po yung mga natin sa mga senador candidates natin. At saka yung mga party list, isa lang po ang pwede natin iboto. Kaya tulungan po natin yung mga party list na kalyado ni Tatay Digong para po hindi po pumasok yung mga kalaban na party list. So yun lang po mga kandidas. Salamat po at salamat po sa lahat ng mga kandidas kanina na sumuporta, tumulong, nagpaulan talaga, nag-watchers sa mga bawat isa kanina. So bukas po uli, second day po natin na natin dito sa Hong Kong. Kaya i-update ko po kayo, i-update kung ano man po ang latest kasi magre-report naman po sila sa amin sa baba kasi mayroon po kaming table doon sa may sa bayanihan. So ganun po ginagawa natin dito para mas kasi marami po mga butante dito sa Hong Kong na kailangan po talaga natin ma-update. Yung iba ay walang idea, tsaka yung iba naman ay walang pang listahan na iboboto nila. So wag po ninyong ilagyan ng kahit anong ink or yung mga papel ninyo, kailangan po malinis po. At saka tingnan din po ninyo sa likod, may mga numbers din po doon na nasa likod pa rin po na mga dapat din iboto. So i-check nyo po ng mabuti kasi yung iba akala nila sa front lang po. Kaya nga po nakakatakot, baka lumusot na naman ang mga yelo, hindi na lang gamit yung may differential machine. Kaya pinalitan daw yung iba kanina. Let us see bukas po kung ano na naman ang update. Dapat hati-hati, tama ka para mga hati-hati natin. Huwag nang bumoto para di madaya ng pagdadan. Huwag nang bumoto para di madaya ng pagdadan. Po, salamat sa sharing sa pagdayan. Kaya nga po, prayer lang po talaga tayo mga kanilis. GP, party list, particular. Kapag may nanalo sa 8 beste, laking tanong yan, ilangaw sila dito kahit kasama si Lenny Lugaw. Agree po. It is dapat matayan dyan sa Comelec. Opo, mabilis naman po ang action ng ating congen dito sa Hong Kong kahit papano. Meron lang problema talaga yung machine nila. Sorry, we share all our videos. Salamat mga kapatid at keep on sharing lang po, update po namin kayo palagi kung ano man po nangyari dito sa Hong Kong at saka pray lang po natin yung mga senador candidates natin na talagang maano natin kanina po pagbaba ko sa bayanihan may umarang po sa akin nagtatanong pwede daw ba malaman sino binoto ko, ano po yun ay sis yung tinanong po yung kanina yun po yung exit survey natin para alam po natin kung binoto ba natin yung mga senador candidates natin. At least may initial po tayo sa mga binoto natin na kung sino talaga yung mataas sa botohan dito sa Hong Kong. So wag po kayo magalit dun sa mga kasamahan natin na nagtatanong kasi inano po natin yan para malaman po natin yung mga natin, standing natin dito para hindi po tayo madaya. Yes sir, marami pong tulungan-tulong lang po tayo. Nagkadayaan na naman sa Hong Kong. Kahit daw sa Singapore may problema sa machine. Kaya nga po, doon po ako naalarma, ang mga machine po nila yung mga sira-sira. Kasosyo. Ano po ang dapat namin gawin para hindi tayo madaya ng mga kalaban? Kung pwede nga lang po, tayo na na lang po, manual na lang po. Kasi sa totoo lang po, hindi po maganda yung machine na ginagamit nila. Puro sira-sira. Huwag maging bobo tayo ngayon. Welcome sis Army. Welcome mga sis. Thank you mga kapatid. Ay, baka na yan ng mga taga-pagpito kasi mga didawan sila. Diyan, tulong-tulong tayo para wala manalo mga didawan. Yes, tulong-tulong po tayo.
Salamat sa inyo. Ang ACT-CIS po ang pinakamalakas dito na party list kasi alam naman po natin na tumutulong po sila sa mga OFW. Pero ako nananawagan mga ka-DDS, wag lang po mag-focus tayo sa isang party list. Kailangan po nating hati-hatiin ang ating boto para po makapasok din po yung ibang nating mga party list na talagang kalyado ng ating mahal na Pangulong Duterte. Ang sibak ng GIL parang pangalawa kasi ano pala din yun, sabi ni Atty. Larry Gadon, kalyado din naman daw po yan kilala po yan ni Atty. Larry Gadon. Kaya nga po sabi ko nila bago daw yung machine. Pero nagtaka po kami bakit po kanina yung machine nila ang dami pong sira. Kaya po nagtataka ang mga kadidinas tinatadyak-tadyakan pa niyuyug-yug pa nila po yung ano. Salamat sir. Salamat mga kapatid. Kaya niyuyug-yug pa po nila yung kaya yung mga watchers ko bukas maaga po kayo kasi briefing ko kayo. Please, nandun na po ako ng alas 7 or alas 8. So basta kung kailangan po na mas maaga po ako bukas para ma-briefing ko kayo kung ano yung mga gagawin ninyo mga watchers and volunteers. Tsaka sa lahat po ng gustong tumulong. O sabi ni kapatid na kailangan po kumpletuhin natin ang 12 senator candidates natin para hindi po nila madalit pasukan ng ibang mga kandidato. Totoo po, tama po talaga yun. Kailangan 12 senator candidates. Sana po kung meron man po kayong may tendency po talaga na dadayain nila yun. Kaya, ewan ko kung anong magagawa natin. So, let us wait sa mga expert po na mga kadis. Basta kami po, tumutulong lang po kami mag-monitor at para po malaman natin yung update kung ano man po ang nangyayari dito sa Hong Kong. So, ipapalam ko lang po sa inyo every now and then, lalo na po bukas kasi maraming mga ka-DDS na Hong Kong po. Thank you po, Chi. Salamat sa inyong lahat. At saka pag-share na lang po sa mga kadides para maging aware po sila. Lalo na po sa mga kahit saan man pong panig ng bansa. Kung ano man po, kung meron po kayong problema, magtulungan po tayo. I-report po natin kagad sa mga natin, sa mga senador candidates natin para matulungan po tayo. Kasi yung tinatanong ko dati sa meeting, what if po nagkamali ng hindi napasok yung mga boto ng natin, mga kasamahan natin. Sabi naman daw nila may isang box doon na doon nila sineseparate yung mga boto. So, depende na lang daw po yan sa COMELEC kung i-add po nila yon. Kaya nga po, mas maigi pang manual. Yes, prayer lang tayo mga ka-DDS. Alam po natin na hindi tayo papabayaan ni God. Welcome sa inyong lahat. So, salamat din po. Bukas po ulit. Magbabalita na naman po tayo sa mga update natin dito. Salamat naman po sa lahat ng nagpa-rain or shine kanina talagang nakaka-bless po talaga yung mga DDS. Tayo po yung talagang mas talaga mga DDS. Talagang tulong-tulong po. Oo, gagawin talaga ng mga dilawan ang pagdaraya para lang po talaga makapasok sila. Kaya sabi niyan kanina, sila daw ang namamayagpag dito sa Hong Kong. Natatawa naman po kami kung sila namamayagpag. Bakit ganun lang yung nila, konti lang nga sila, iilan lang sila kanina ang DDS, ang dami-daming DDS na pumunta dito kanina sa Hong Kong. Sa watchers, sa volunteers pa lang namin, iilan na po. Watchers namin, more than 100 na po. Yung may iba pang mga grupo na mayroon ding mga watchers, volunteers. So yun lang po mga ka-DDS, let us show talaga na pakita natin sa bawat embassy natin na nandyan tayo nakabantay at nakaabang. So mag-ingat na lang po kung sino man po yung mga ka-DDS natin na saan man panig kayo ng mundo, bantayan po natin, tulungan po natin ang bawat isa kasi wala pong mawawala sa atin kundi mananalo tayo para sa ikakaunlad ng bansa natin. Oo nga po, wag na po sanang kutso diretso para naman po tuloy-tuloy pagbago. So yun lang, i-update ko lang kayo bukas ha, pauwi na kasi ako. Maaga ako kanina, so bukas maaga na ng puli tayo. Kayo na po bahala sa mga embassy ninyo, tulungan niyo po yung mga kababayan natin kahit saan mang panig ng bansa. Tsaka yung mga embahada, bantayan po natin kasi hindi po natin sure kung yung mga bantay po dyan is talagang pro Duterte. Kasi mahirap na po kung hindi po kalyado natin, baka madali pong madaya yung mga previous machine natin. So ako, nagmamakawa ako sa inyo, na lang po natin na isang tabi na po natin kung ano man yung mga natin, tulong-tulong po tayo. Thank you Cecilines, kita-kits tayo bukas. So ako kanina kami, dami kasi akong binabantayan ng mga samahan namin. Merong kay ACT-CIS, may yung kay MOCA, merong sa PBA, merong sa Duterte's Youth, meron tayong mga ang senator candidates kasi na binabantayan po namin is 12 senator at 15 senator candidates kasi sinasabi na lang namin ng bawat
precinct, mayroong DDS talaga doon sa loob na mag-monitor para po makaroon tayo ng report every precinct po. Salamat mga ka-DS. Sige, magtanong na muna ako ha. So, bukas update ko na lang po ulit kayo. Kung maaga po kayo, mas maigi po. Makuha po niyo yung pwesto natin sa taas. Bye! Sana po, wag naman po sana. Sa prayer lang. Gabay na po ha. Malapit na po kung bumaba sa, sa bus stop.